So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Sulit pa ba siyang i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, itatakil natin or pag-uusapan natin ng isa sa sobrang benta na mid-range smartphone noong 2025, which is the Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. So itong smartphone na to ay mag-iisang taon na, I think, yes, January rin to lumabas or isang taon na siya kasi I decide to review it kasi lalabas na ang Xiaomi Redmi Note 15 series. Merong mga haka-haka na mas mahal lang ng konti or baka magme-maintain din sa SRP ang Redmi Note 15 Pro 5G. Magkano nga muna ba SRP nito last year? So ang Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, ang presyo niya ay 17,000 pesos for the 12GB 256 and for the 12GB 512 is 18,000 pesos. As you can see, 1,000 pesos lang ang kanilang price difference. Pero dito mga ka-J-Vlog, available pa rin sa market ang Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G dito sa ating View Products. Mura at bagsak presyo lang itong device na to. Pwede siya makuha ng 13 to 14,000 pesos, 12GB 256 na po yan. Ang laki na makukuha yung discount pag dito kayo sa official store ni Xiaomi sa online bibili. And syempre, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos. Additional discount voucher yan mga idol. So bukod doon sa sale price, meron pang discount, di ba? Kasi clinic nyo lang yung link mga bossing, ganun lang yun. No worries, official store po yan ni Xiaomi sa online, okay? So usually, ang more on common na available color naman is kompleto. Midnight black, lavender purple, coral green, and yung rose gold kasi sa sold out. Kung gusto niyo ng leather feel design, go for the lavender color. So yun kasi yung yung merong leather feel design at yan din yung ating nire-review ngayon dito sa ating video. Paganda ng color lavender nito mga ka-J-Vlog, ang lamig sa mata tignan. Kumbaga tong smartphone na to, especially yung ganyang color variation. Pero yung mga ibang color niya, I think the color black is yung polycarbonate back yan. So plastic siya. So kung gusto niyo ng leather feel, mas pabagay sa inyo yung lavender color nitong Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. So dito sa ating video, tatalakayin natin kung sulit ba etong smartphone na to. So usapang display muna tayo dito. So yung screen size ng Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G is 6.67 inches AMOLED display. Curve po yung display nito mga idol. So very premium looking ang Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Meron siyang 120Hz screen refresh rate at Corning Gorilla Glass Victus 2 protection. So di ba? Napaka-tibay ng protection nito dahil Corning Gorilla Glass Victus siya. And when it comes sa resolution, beyond 1080p pa mo offer niya. So 1220 resolution siya. So asahan nyo na napaganda ng color accuracy, very vibrant, very sharp yung display nitong Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Again, meron pong Pro Plus Ito po ay yung Pro 5G lang. Pero natry nga natin to, napaganda ng display niya. Panigurado pag manonood kayo or maglalaro dito sa smartphone na to, may enjoy nyo mga J-Vlog. Siyempre, since kasi ganito ang format kasi ng mga Xiaomi. Lumabas to ng early 2025 kaya naka Android 14 to with HyperOS 1 pero na-update to sa Android 15 with HyperOS 2 at pwede to ma-update sa Android 16 with HyperOS 3. So ang promise time naman nila when it comes sa software update is 3 to 4 major software update naman. Pero let's hope nga na maayos nila yung yung bloatware na nangyayari ngayon sa HyperOS. Yun lang naman talaga reklamo ko. Hindi lang dito sa Redmi Note 14 Pro 5G, lahat ng naka-HyperOS. Ang daming bloatware and ang daming ads. Okay? So yun lang naman. Hopefully ma-update nila yan sa Android 16 at maayos sila yung UI nila ngayon. Pero don't get me wrong, HyperOS is very user-friendly. Napakadaling gamitin. Yun lang talaga ang inireklamo. Kaya ang maganda dito sa Redmi Note 14 Pro 5G, since available pa siya sa market, matagal ito magamit. Kung 3 major OS updates siya, hanggang Android 17 to. So, next year, ma-update pa siya. And I think, magiging available pa rin talaga to sa market. Magiging kalaban niya yung Note 15 Pro 5G. Asahan nyo yan. Mas magiging mura to. At itong video natin, balik-balikan nyo na lang para rin malaman nyo
yung mga specifications nito kung sulit ba for its price. So again, possible na pwede niyo siya makuha ng 13 to 14,000 pesos. Napakasulit naman for its price ngayon mga ka-J-Vlog dahil yung processor din nito is very powerful na Dimensity. So meron siyang chipset na MediaTek Dimensity 7300 Ultra, so it is a small processor, so 4 nanometer siya, power efficient, and kumbaga specs wise it can handle naman ng mga AAA games. Syempre depende para sa settings, pero kung MLCOD or Honor of Kings lang nalaro niyo, maning-mani lang dito sa Xiaomi Pro 5G. Ang maganda dito, since ito kasing Note 14 and even the Note 15 ngayon, main focus nila is camera performance talaga. Note series, more on focus is camera performance din. So eto, yung camera neto napakalupit, napakataas, 200 megapixel main camera, 8 megapixel ultra-wide camera, and a 2 megapixel macro lens. So, ang maganda sa smartphone na to is meron siyang equipped ng Optical Image Stabilization or OIS, and support ang 4K video recording, and pagdating sa front-facing camera, mataas din, 20 megapixel. And na-try ko na camera neto, so far ang linaw, and napakalaking tulong din nung AI capability netong Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. So, yan naman din ang main focus ng Note series ngayon, camera performance, at mapoprovide yan ng Note 14 Pro 5G. Meron siyang dual stereo speakers for immersive sound, and support yan ng Dolby Atmos. Pagdating sa battery, ito since early 2025 to ni-release, so talamak pa naman ng 5,000 mAh battery capacity. So sa Note 14, sa Note 15 Pro kasi is puro 6K na yan So dito is 5,110 mAh na renewable battery with 45 watt fast charging. So in today's time, yes, 5,000 is malaki pa naman yan. And I know yung iba nalilitan na kasi yung iba nag-offer na nga ng 6K, 7K, tulad na lang ng bagong labas na Note series ng Poco M8, di ba? Ang talaki ng battery. Pero don't get me wrong, 5K is still a good battery capacity, and I think that is the best minimum na pwede na natin makuha na battery capacity in today's time. Kumbaga yung mga consumers ngayon nagre-require na ng much battery power. Kasi syempre hindi na lang kasi yan parang basic lang ginagawa natin. Parang sa cellphone natin nandun na lahat ng ginagawa natin, and kumbaga pwede tayo magbayad, pwede tayo gamitin tas for work, for school, nandito na lahat. Kaya kailangan natin na merong makunat na battery capacity. And hindi lang yon, pag nalobat itong Xiaomi Redmi Note 14 5G, ang bilis lang full charge dahil sa kanyang 45 watt fast charging rate. So very convenient mag-charge sa device na to, at in less than 1 hour lang, kayang-kaya niya full charge yung 5,000 battery niya. So when it comes sa IP rating niya, is meron tong IP68 water and dust resistant. So ito yung mga legit na pwede mag-submerge sa water. So pwede siya mag-submerge sa water within 30 minutes with certain deep lang. So yon, maganda doon is kahit mahulog to sa tubig, hindi kayo mangangambang masisira. At perfect siya. Recommend sa mga natin yung parating ginagamit na navigating tool yung smartphone. Kasi pag umulan, may protection po sa tubig yung smartphone nyo. At ang maganda rin sa Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G is equipped to ng eSIM. So syempre dito sa Philippines is karamihan na natin naka-eSIM na, di ba? So uso na ang eSIM. Lahat na ng networks may eSIM na. GoMo, Dito, Globe, Smart, lahat po yan ay may eSIM na. So very convenient kasi eSIM. For example, pag nawala yung SIM card nyo na eSIM, mabubura lang naman yan, or pwede kayo mag-request ng new QR, nandun na agad yan. Pag nawala yung physical SIM card nyo, very hassle pa, pa kayo na affidavit of law sa Smart or sa Globe, di ba? Sa eSIM kasi pag once na-restart yan ng nakakuha, mabubura na yung eSIM nyo, pwede nyo ulit i-register. Nangyari na yan sa amin na may nawalang iPhone, ni-restart yung iPhone, nawala yung eSIM, na-recover yung eSIM. So, ganun lang naman kadali, or very, very convenient ang eSIM. So, yun mga J-Vlog, kung tatanungin nyo ako, Lods, okay po ba ang Redmi Note 14 Pro 5G since lalabas ang Note 15 Pro 5G? For its price, possible, sulit siya. Kasi matik pag lumabas yung Note 15 Pro 5G. So mataas pa SRP niyan. So I think wala naman silang ganong pinagkaiba. Hindi ko pa ganong nababasa yung yung specs ng Note 15 Pro 5G. Pero based ngayon sa price ng Note 14 Pro 5G sulit, kasi ang laki rin na makukuha yung discount. Possible price 13,000 pesos. And ang gaganda rin ng specs na itong smartphone na to. So huwag kayo mag-alala dahil ma-update pa naman to sa Android 16 and Android 17. Kaya longevity wise, matagal yung mga gamit itong smartphone na to. Napakaganda ng camera, napakaganda ng display.
all-in din ito, all-rounder na rin ang Note 14 Pro 5G. Kaya kung interested kayo bumili nitong smartphone na to, click nyo na tong view products natin. Mura at bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.